Ate Sally, may nagtatanong, okay lang ba na hindi i-declare ang rental income? Ano ba ang pros and cons? Pag-usapan natin yan. Kung hindi ka magde-declare ng rental income, ang pros niya, short term, mas marami kang cash kasi wala kang tax na binabayaran. Mas simple, wala kang masyadong dagdag na paperworks. Pero ang cons, risky siya kasi required ito ng CRA. Pwede kang ma-audit, ma-penalize at ma-charge ng interest. Kahit may pumapasok na rental income buwan-buwan, hindi siya considered income kung gusto mong bumili ulit ng property. Plus, sayang din kasi hindi ka makaka-claim ng mga deductions. Kung i-declare mo naman siya, ang pros ay compliant ka, kaya wala kang worry about sa mga penalties. Counted din ng lender yung rental income mo, kaya makakatulong siya sa pag-grow mo ng portfolio kung gusto mong dumami ang rental properties mo. At may bonus pa, pwede mong i-deduct ang mga tax-deductible expenses gaya ng mortgage interest, property taxes, insurance, repairs, utilities, at pati mga property management fees. Basta lahat ng mga expenses mo sa pagra-run ng iyong rental business. Ang cons naman ay may babayaran kang tax at syempre dagdag paperworks. So in the end, may pros and cons sa parehong side. Nasa iyo na lang kung alin ang mas gusto mo, kung short-term savings ba o long-term compliance at growth.